Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na si Tiagaro na isang ordinaryong office worker na naniniwalang wala nang mas naging masalimuot sa naging takbo ng buhay niya, pero nang mabigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli sa ibang mundo, pinili niya ng pabiro ang pinakamalalang stats at ang kinalabasan ay mukha siyang natunaw na keso sa anime form. Dahil dito ay agad nawala ang pag-asa niyang makahanap ng partner at dahil sa itsura niya ay napilitan siyang mamuhay mag-isa sa bagong mundong ito, pero hindi pa tuluyang nawala ang pag-asa dahil palihim siyang binigyan ng system ng mga tagong kakayahang sobrang lakas, kaya naging isa siyang halimaw sa lakas. Hindi ito exaggeration at si Tiagaro Yoshio marahil ang may pinaka hindi kaaya-ayang mukha sa buong anime at yun nga ang tingin niya, isa siyang salesman pero wala siyang respeto na nakukuha mula sa mga katrabaho niya dahil sa itsura niya. Sa kabila nito ay sinisikap pa rin niyang mamuhay ng maayos at isang araw habang nasa tren siya, biglang inakusahan siya ng isang babaeng pasahero na sinasalat niya kahit hindi naman totoo, pero dahil lang sa itsura niya na mukhang ganon ay binugbog siya ng mga tao at pinatalsik sa tren. Lalong lumala ang sitwasyon at nagsampa ng kaso ang babae at nauwi si Tiagaro sa korte, nang napagtanto niyang walang maniniwala sa kanya dahil sa itsura niya, pinili na lang niyang umamin sa kasalanan at dahil dito ay nawalan siya ng trabaho at tuluyang nalugmok sa matinding midlife crisis. Lumipas ang mga taon at nahuli rin ang babaeng nagsisinungaling sa kanya at lumabas na maraming lalaki na pala ang pina-frame niya para lang sa pera, pero huli na ang lahat at lubos nang nasira ang pagkatao ni Tiagaro. Nabuhay siya sa depresyon at iniwasan ang mundo at unti-unting naubos ang ipon at mana ng kanyang mga magulang. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting aliw ay ang pagbabasa ng mga kwento ng paghihirap ng ibang tao online. Isang gabi ay natisod siya sa isang kakaibang artikulo at gawin ang ritual na ito para mapunta sa isang isekai na mundo, dahil wala na siyang ibang mawawala ay sinubukan niya ito at nagulat siya nang gumana ito. May lumabas na screen sa computer niya na may nakasulat pindutin ang next para magsimula ng bagong buhay, pero may kapalit kapag gusto niyang bumalik sa dating mundo at kailangan niyang isuko ang kalahati ng natitirang buhay niya. Akala niya virus lang ito kaya't pinindot niya ang next para makipaglokohan lang, iniisip na pwede naman niyang i-restart ang PC kung may mangyari pero pag-click niya ng next ay lumabas ang panibagong screen para sa character creation. Nakaset sa age 16 bilang default at ang tanging pwede niyang baguhin ay ang itsura niya, karamihan siguro ay pipili ng maganda o gwapong anyo pero hindi si Tiagaro at sinadya niyang iset ang itsura niya sa -255. Paglipat niya sa susunod na menu at binigyan siya ng 13,000 points bilang kapalit ng pagiging pangit, pwede sana niyang gamitin ito para palakasin ang stats niya pero hindi niya ito ginalaw, may isang section para sa custom conditions at naglagay siya ng mga sobrang absurd na kondisyon, tulad ng income rate na 0.00001%. Nilagay rin niya na kapag nakahawak siya sa babae ay mawawala agad ang 10% ng max HP niya, at kapag may nangyaring physical intimacy at agad siyang malalagot sa pamamagitan ng brutal na pagkakatadtad. Dahil sa dami ng negative modifiers na nilagay niya ay umangat ng 1,000% ang kabuoang stats niya, at umabot sa trilyon ang bonus parameter points niya pero bago niya ito ma-assign, nag-timeout ang screen at dinala siya sa bagong mundo na wala man lang napapakinabangan. Sa totoo lang ay mahirap ipaliwanag ang sumunod na nangyari sobrang nakakatawa, mas mabuti pa sigurong panoorin na lang ang clip at nagulat si Tiagaro dahil ang akala niyang biro lang ay naging totoo at napakasaklap. Nagising siya sa isang bahay kasama ang dalawang babae at isang lalaki at halos walang suot ang mga babae. Nilagnat ang mga ito kaya't naghubad ng damit ang maskuladong lalaki at ibinigay ito sa isa at gusto rin sanang tumulong ni Tiagaro. Kaya hinubad niya rin ang damit niya pero tumanggi ang isa pang babae at halata naman kung bakit. Nagpakilala ang lalaki bilang si CJ at tulad ni Tiagaro 16 din daw ang edad niya sa mundong ito. Nagpakilala rin ang dalawang babae sina Rizzo at Seika at nang sabihin ni Tiagaro ang pangalan at edad niya, walang naniwala na 16 lang siya at sa itsura niya sino nga ba ang maniniwala. Gayunman ay sinubukan ni CJ na maging mabait, binigyan siya ng ilang papuri at tinanong kung lahat ba sila ay napunta roon matapos gawin ang ritual mula sa internet, nang lahat ay magkaisa ng sagot at malinaw na naisikay silang lahat. Habang pinaplano ni na CJ at ng mga babae ang mga susunod nilang hakbang, umalis si Tiagaro at wala siyang suot na pantalon kaya't naghanap siya ng damit sa aparador at habang naghahalungkat, may nakita siyang gintong barya.
Pero habang sinusubukan niyang kunin ang gintong barya bigla itong nawala at doon niya na-realize na epekto pala ito ng pag-set niya ng income rate sa 0.001%. Maya-maya ay lumapit si CJ kay Tiag-Aro para makipag-usap, at nagsimula silang mag-ikot sa loob ng bahay. Marami silang nakita na kapaki-pakinabang na gamit na pwedeng makatulong sa kanilang pag-survive sa bagong mundo. Si CJ ang nanguna at nagmungkahi na patas na paghatian ang mga gamit. Sa gulat ng lahat ang mga damit ay kusang bumagay sa katawan ni Tiag-Aro na tila may mahika o enchantment. Napansin siya ni Sei na pantay-pantay naman ang lahat ng gamit maliban sa mga gintong barya at 7 lang ang meron, kaya agad na nag-isip si Rizzo na baka may naunang kumuha ng isa. Naisip ni Tiag-Aro na baka siya ang pagbibintangan kaya't pinili na lang niyang wag kumuha ng kahit isang gold coin. Medyo nakaramdam ng hiya si Sei at iniisip na hindi ito patas pero bago pa siya makapagsalita ay sumasabat na si Seika. Sinabi nitong hindi naman tumulong si Tiag-Aro sa paghahanap ng gamit kaya wala siyang karapatang humahati sa isang akusasyon na walang basehan, pero hindi na lang kumontra si Tiag-Aro at sa halip ay tinanong niya si CJ kung pwede bang ipagpapalit ang bahagi niya sa gold coin kapalit ng palakol at ito ang pinakamalakas na sandata sa lahat. Pero walang pumayag dahil ayaw nilang ibigay ang pinakamagandang gear kay Sei na mula pa kanina ay mabait. Aksidenteng tinawag si Tiag-Aro na makasarili pero agad niyang binawi at sinabing sarili niya ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag niyang sa nakaraan niyang buhay na isa siyang mahiyain at makasariling tao na hindi sinasadyang pabigat sa iba, kaya gusto niyang maging mas mabuting tao ngayon at inisip ni Sei na baka si Tiag-Aro rin ay isang tahimik at mailap na tao. Kaya hinimok niya itong sumama sa kanila sa pakikibaka sa bagong mundong ito. Sa huli ay hindi nakuha ni Tiag-Aro ang palakol at sa pamamagitan ng simpleng bato gunting papel, siya ang natalo at napunta sa kanya ang pinakapangit na sandata na isang kahoy na pamalo. Bago sila umalis ng bahay at iniabot ni Sei ang kamay niya kay Tiag-Aro bilang tanda ng pagkakaibigan, pero tinanggihan ito ni Tiag-Aro at wala siyang balak makipagkaibigan alam niyang sa huli ay gagamitin lang siya ng mga tao. Sa ngayon ay sumasabay muna siya sa grupo papunta sa pinakamalapit na bayan pero sa loob-loob niya, nagpaplano na siyang maghiwalay at mabuhay mag-isa at habang naglalakad sila papalayo, si Seika ang nagbukas ng pinto para manguna pero bigla siyang natigilan nang may makita siyang maliit na nilalang sa labas. Sa takot ay agad siyang tumakbo papunta sa likod ng grupo at walang pag-alinlangan, humakbang si Sei at pinatumba ang halimaw gamit ang isang hampas lang. Napahanga si Tiag-Aro sa bilis ng reflexes ni Sei at malinaw na hindi lang siya matalino kundi marunong din sa actual na laban. Pero hindi pa natatapos ang lahat dahil hindi nag-iisa ang munting halimaw at ito lang ang simula, bigla na lang silang napalibutan ng mas maraming nilalang at wala ng oras, kaya napilitan silang lumaban at agad na umakto si Sei bilang leader at nag-assign ng role sa bawat isa. Isinama niya ang isang babae sa harapan at habang si Seika naman ang inutusan niyang gumamit ng pana, si Tiag-Aro ay binigyan ng tungkulin na magbantay sa likod para magbigay ng suporta. Lumaban agad si Sei nang walang takot at hindi maiwasang tanungin ni Tiag-Aro kung paano naging mahiyain ang isang taong ganito ka-confident. Wala ni isa sa mga kilos ni Sei ang tugma sa sinabi niyang dati siyang mahiyain. Samantala si Seika ay hirap na hirap sa paggamit ng pana hindi pa nga siya marunong humila ng maayos o maglagay ng palaso, kung hindi dahil kina CJ at ng isa pang babae na humaharap sa mga halimaw, matagal na sanang bumagsak ang grupo nila at sa gitna ng kaguluhan ay isang halimaw ang nakalusot at tumakbo papasok ng bahay. Agad na sumigaw si Sei kay Tiag-Aro para siya ang humarap pero natigilan siya at sinubukan niyang labanan ang halimaw, pero sablay at magulo ang mga kilos niya. Sa takot ay tumakbo siya pero napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan at doon siya natauhan. Kahit nasa bagong mundo siya ay wala pa rin siyang kapangyarihan dahil hindi niya na-assign ang bonus stats niya bago siya nailipat at ngayon, siya ang nagbabayad ng kabiguan na iyon. Matapos ang isang desperado na habulan at pakikipaglaban sa wakas ay nakatama siya ng isang tama at napatay ang halimaw, biglang lumitaw ang system sa harap niya at naka-level up na siya sa 31 at hindi lang iyon may nakuha pa siyang dagdag na bonus points, at ngayon ay may pagkakataon na siyang i-assign ang mga ito ng maayos. Narinig din niya ang isa sa mga babae na tuwang-tuwa na nag-level up din siya at si Sei ay nag-upgrade na rin. Napansin ni Tiag-Aro na hindi niya nakikita ang system notifications ng iba at ibig sabihin, kailangan niyang gumawa ng mga desisyon ng mag-isa na walang gabay mula sa iba. Ngayon na marami na siyang bonus points ay ginamit niya ito lahat pinuno niya ng milyon-milyon ang bawat kakayahan niya,
Pagkatapos niyang i-assign ang lahat ng stats at inanunsyo ng system na umabot na siya sa antas ng isang absolute god. Totoo nga na isang tunay na Diyos ang nagising at sabik na siyang subukan ang bagong kapangyarihan, kaya nang makita niya ang isang halimaw sa malapit at tinapik niya ito ng isang daliri at sa isang iglap, lumipad ang halimaw papuntang langit at tuluyang nawala at doon ay nagulat si Tiag-Aro sa sobrang lakas niya. Napansin niyang nahihirapan pa rin si Seika sa pana kaya't naisipan niyang tumulong, alam niyang hindi siya tinitingnan ni Seika bilang kapakipakinabang dahil sa itsura niya, kaya kunyari siyang nadapa at nagdrama na tinatawag siya ng pana kaya dapat pahahawakan siya kahit sandali. Dahil dito ay napilitang pumayag si Seika at pagkahawak niya ng pana ay agad niya itong nahila ng perpekto na may tamang porma at galing, napatitig si Seika sa gulat at tinanong kung miyembro ba siya ng archery club sa dati nilang buhay, tapos nagtanong siya kung kailangan ba ni Tiag-Aro ng palaso. Gusto ni Tiag-Aro subukan ang kakayahan niya kaya't humingi siya ng isa, pinakawalan niya ang palaso at lumipad ito ng mataas papuntang langit at akala niya pumalpak siya, pero biglang lumitaw sa taas ang isang magic circle at naglabas ito ng napakalakas na enerhiya na tinutupok ang lahat ng halimaw sa paligid na isa-isa silang naglaho. Napatitig si Seika sa eksena na puno ng gulat at agad siyang nagtanong kung sino ba talaga si Tiag-Aro. Agad naman siyang nakaisip ng palusot na miyembro siya ng archery club at tulad ng inaasahan, naniwala agad si Seika sa sagot at maging si Tiag-Aro ay nagulat na ganoon kabilis siyang napaniwala. Hiningi ni Seika ang pana niya at ibinalik ito ni Tiag-Aro na di pa natatapos ang laban na may natitira pa ring mga halimaw. Nang makuha muli ang sandata niya ay sumugod agad si Seika para tumulong, sinabihan siya ni CJ na bantayan ang gilid kaya't agad siyang nagready at binabanat ang pana. Pero pagbitaw niya ng palaso at lumipad ito ng sobrang taas at malayo sa target, pati ang mga halimaw ay napatingin sa kanya na tila nagtatanong kung paano siya naging ganoong kabado at nang makita niyang wala siyang tinatamaan, inutusan ni Sei ang isa pang babae na ituloy ang laban habang siya na ang bahala sa harapan. Samantala si Seika ay patuloy sa pagbibitaw ng palaso na laging sablay, napahiya siya at nagsimulang maramdaman na wala siyang silbi at napansin ito ni Tiag-Aro kaya naisipan niyang tulungan siya ng palihim, gumamit siya ng system para bumili ng mga bagong palaso at nilagay ito sa likod ni Seika na kunwari ay bigla na lang lumitaw. Tinawag niya ang pansin nito at agad na kinuha ni Seika ang mga palaso pero tumira na naman siya ng sobrang taas, hindi man lang tinitingnan ang target pero sa sobrang tuwa niya ay hindi niya napansin na palyado pa rin ang target niya. Sa huli sina CJ at ang isa pang babae ang tumapos sa natitirang mga halimaw, tumakbo si Seika papunta sa kanila na masaya at nagdiriwang natapos na ang laban, ngayong ligtas na muli ang paligid at nagdesisyon ang grupo na ituloy ang paglalakad papunta sa pinakamalapit na bayan. Sumabay si Tiag-Aro sa kanila pansamantala dahil hindi rin naman niya alam kung saan pupunta, sa wakas ay nakarating sila sa isang kaharian at napakaganda nito at para itong pinakamagandang lugar sa bagong mundong napuntahan nila, pagod at gutom na sila sa lahat ng pinagdaanan nila mula sa shock ng reincarnation hanggang sa paglalaban kaya ang unang pinuntahan nila ay isang kainan. Buti na lang at may nakita silang hamburger place at si Seika pa mismo ang masiglang nagyayang pumasok. Pero naisip ni Tiag-Aro na ito na ang tamang oras para magpaalam at tahimik siyang lumayo at napadpad sa ibang parte ng kaharian, iniisip kung anong landas ang gusto niyang tahakin sa bagong buhay na ito. Gutom siya at wala na rin siyang pera na ubos na ang pondo ng buong grupo at habang naglalakad siya at nag-iisip, nakakita siya ng isang maliit na nilalang at biglang gustong himasin ito pero naalala niya ang kondisyon na nilagay niya bago siya ma-reincarnate. Kapag nakahawak siya sa babae ay mababawasan agad ng 10% ang HP niya. Pero bigla niyang naalala hindi naman babae to kaya't hinimas niya at habang nilalaro niya ang nilalang na may tumawag sa kanya, nagbiro ito at sinabing alam naman niyang wala siyang pera isang komento na gasgas na sa pandinig ni Tiag-Aro. Kahit alam niyang sawa na si Tiag-Aro sa birong iyon ay binanggit pa rin niya ito na sabay abot ng hamburger na binili niya bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa pana kanina. Naalala ni Tiag-Aro ang sandaling iyon at dahil sa gutom, buong pasasalamat niyang tinanggap ang burger. Pero habang inaabot niya ang burger at nagdikit ang kamay nila at doon biglang nag-activate ang penalty na siya mismo ang nagset, isang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa katawan niya at agad siyang bumagsak sa lupa, lumipad ang burger at tumama sa pader. Galit na galit si Seika at sinermonan siya dahil nasayang ang pagkain pero mas iniintindi ni Tiag-Aro ang enerhiyang nawala sa kanya,
Ayaw niyang matapos ang usapan nila sa masamang paraan kaya't ginamit niya ang sales techniques na pinino niya sa dating buhay. Sinabi niya na kagandahan ni Sika ang dahilan kung bakit nanginig ang kamay niya. Nabigla si Sika sa papuri at nahulog ang loob niya sa sagot ni Tiyago kaya't inabot niya ang isa pang burger na siya sana ang kakainin nito para sa hapunan. Tinangka ni Tiyago na tanggihan ng magalang pero iginiit ni Sika na sabay paalala na wala naman siyang pera. Aniya patas lang iyon dahil tinulungan siya ni Tiyago sa pana kanina at sa huli ay tinanggap ni Tiyago ang pagkain, may halong pag-alinlangan pero taos-pusong pasasalamat. Maya-maya ay dumating na rin ang ibang kasamahan at nagyayang magpatuloy na sila sa lakad, kahit ayaw pa rin talaga ni Tiyago na manatili sa grupo ng matagal at napansin niyang tunay na mabait si Sika at dahil doon, naramdaman niyang may obligasyon siyang suklian ang kabutihan nito. Kaya sa ngayon ay pinili muna niyang sumama sa grupo at hanggang mabayaran niya ang utang na loob niya kay Sika. Pero sa isip niya at paulit-ulit na gumugulo ang isang tanong, paano nga ba mabubuhay ang isang bayani na sobrang lakas pero isinusumpa ng sarili niyang mga alituntunin at hindi man lang pwedeng makahawak sa kahit sinong babae?